Hi guys, good morning. So yung kagigising lang natin and hindi na tayo nakapag-update kagabi after ng tour natin. And yun, hanggang sa umuwi tayo, umuulan pa din. And parang nalasing ata ako nung kasi pagkatas ko magbanlaw, hindi ko na malay nakatulog ako. Tapos nagising na lang ako mga 7 PM yung nag-uusap sa labas ng mga bed since bank bedroom nga, so parang may nag-usap doon ako naalipungatan na hindi pa pala ako nagdidinas, so lumabas na ako saglit and naglomi ako kasi parang naghanap ako ng mainit sa tiyan kasi yung hangover nagkikil ka agad. But anyway, eto kanina ang lakas pa rin ng ulan, may mga alert sa cellphone natin, nag orange alert, as kaninang 2 AM nag red alert dito, ibig sabihin talagang malakas yung ulan. And kahit pa paano naman medyo humina na, medyo nawala na rin yung ulan and hindi pa totally okay yung panahon, pero medyo makulimlim pa rin at cloudy. Plano ko sana pumunta sa mga nearby beach dito pag di umulan. Mamaya try natin maghanap ng ng tricycle or tricycle or yung motorbike, makapag-rent tayo and punta tayo sa mga nearby beach. Ito kasi ito yung pinakamalapit na beach dito, yung I think Itaytay Beach yung tawag dito, which is yung beach front dito sa may pinaka Port Barton mismo. Pero may merong napupuntahan na beach na konti lang naman yung biyahe. Yung iba libre, yung iba parang may entrance fee lang na hindi naman ganoon kamahal. Ito yung sinasabi ng tour guide dating kahapon na may jellyfish dito sa area ng beach na to. Ayun, pero sa during island hopping naman daw, hindi naman daw ganun ka wala naman daw doon jellyfish, parang more on dito lang talaga sa beach front na to. And may mga signages dito na nag-warning na may nga daw possible na jellyfish. Hindi ko lang sure kung may season siya or ganun lang talaga. May nadaanan na tayong nagbebenta ng arroskado. I think kailangan ko talaga ng mainit sa tiyan. Parang medyo kumukulo-kulo pa rin yung tiyan ko. And wala pa rin tubig. Hindi ko alam kung kailan magkakaroon. Saan ba ako? I think maglalakad-lakad lang tayo dito banda. Sana mas umukay na ngayon yung weather kasi gusto ko pang mag-tour. Kasi parang technically kasi ito yung second to the last day natin ngayon. Ito yung parang second to the last day natin dito sa my Port Barton. And also pala mamayang gabi may Halloween party sa my hostel natin. Tara, attend tayo. Actually nabasa ko na siya parang a week before pala, nag-post na sila sa page nila, sa Cocorico hostel page, na parang annually ginagawa nila yon. Pero yun, October 31 nga daw, 7 PM. Hindi ko alam kung kaya ko pa kasi yung pinapainom nila na sinashot nila sa bunganga. Medyo parang ang lakas ng alak na yun, parang feeling ko doon ako nalasing kahapon. Kasi kung beer lang naman, parang saktuhan lang naman sa akin yung ganun eh. Isa lang arroskado. Dito lang. With egg na naman, kasama na. Kasama ni egg. Sarap, ang init. Sa kanya dyan, mga damag mo. Sarap. Yung lula kong gawin dyan, okay pa eh. Ngayon gano'n. Pero sarap pag morning walk dito sa beach front ng Port Barton. Naganda kasi makikita mo yung mga local nagsuswimming dito, tapos yung mga
mga dogs, yung mga wild dogs dito na naglalakad-lakad. And parang pag nakita silang tao, lalapitan kanila, tapos parang minsan nanghihingi pa sila ng food. Usually ganun sila, tapos mababait din naman sila. And ayan, katulad nito, bigla na lang silang lumalapit. Cuties. Ito kawawa tong isang aso na to, putol na yung pinakapaa niya. And guys, andito na tayo ngayon sa may Coconut Beach, and eto na siya guys. So Coconut Beach siya kasi of course, ito maraming mga coconut dito sa beach na to, and eto siya, okay din yung sun, okay din yung sun dito kasi maano din siya, medyo white din siya, tapos mapino. Tingnan niyo dito. Kuha tayo. Ito guys yung buhangin dito, mapino, ang ganda. Isa din pala sa highlight dito sa may Coconut Beach, meron sila ditong mga wild pigs na palakad-lakad lang sila dito sa area na to. So tara, check natin. So guys, yung mga pig dito, sobrang cute. Yun, nag-ano-ano na sila. Meron din dalawa pa dito. So I think pag-alagala lang sila dito sa Coconut Beach. Buti nga hindi pa sila nililitsyon eh. 4 sila dito. Ito medyo maliit pa tong isa. I think dito sa may Coconut Beach, pwede rin kayo mag-rent ng kayak. Ito may tourist na nagkakayak dito sa may likod natin. And also, usually ang mga ginagawa ng mga tao pumunta dito, aside sa dito sa pagbi-beach dito, pag-swimming, meron ding kalmado lang, may nagbabasa ng libro, may parang naka-picnic lang sila, parang nakatambay lang sila sa beach, and then yun, chill lang. And na-appreciate yung nature. And sobrang ganda. Kung mapapansin nyo kahit paano dito, yung area na to medyo hindi na masyadong maulap. Unlike dito sa kabila, medyo makapal-kapal pa rin yung ulap. So possible na baka umulan pa rin. But hopefully mamaya hindi umulan kasi may Halloween party tayo. Kanina pala bago tayo pumunta dito, naghahanap tayo ng masasakyan na trike, and ayun, nakapag-haggle naman tayo, and natawaran natin siya ng almost half din. Kasi pag solo ka lang, parang ang bayad daw sa 2 destination na pupuntahan sa land tour is 600. So ngayon, kinausap namin siya. So may nahatak akong kasama, itong kasama ko sa dorm. So nahatak ko siya na sumama din dito sa akin, although nakapunta naman na daw siya dito nung mga nakaraan, since medyo matagal siya dito sa Port Barton. Pero ayun, may nakashare tayo and napamura tayo ng konti. So ang babayaran na lang natin sa trike na kausap natin is 600 pesos round trip na papunta dito sa Coconut Beach. Tapos mamaya punta tayo sa White Beach, and then pabalik dun sa accommodation natin sa Coco Rico Hostel. Game. Then guys, andito na tayo ngayon sa may White Beach. Dito pa rin yan sa Port Barton. So ngayon ang ginawa namin, naglakad kami galing doon sa may Coconut Beach papunta dito sa may White Beach, and walking distance lang naman siya, parang wala pang 1 kilometer yung lalakarin. And naglakad lang kami sa gilid nito.
itong gilid na to ng Dalampasigan. Naglaan lang kami dyan. Medyo mabato nga lang at madulas kung ganun din yung gagawin nyo. Pero kung magtutour kayo, kung magbubook kayo ng mga land tour, kasama naman to sa pinupuntahan din. So kami DIY lang din namin. So nagpahatid lang kami kanina sa trek and then ayun na. And ang ganda dito guys kasi parang mas okay mag-swim dito kaysa dun sa kabila. Kasi dun sa kabila parang pag low tide, talagang sobrang bato makikita mo. Unlike dito na parang mas swimmable siya. Ayun. And think buti na lang din medyo nag-i-improve din yung weather. Hindi tayo inuulan ngayon. Kasi yung kanina nagbabasa ako nag-check ako ng weather parang uulan nga daw buong araw, 90% chance of rain, yung mga ganun. Pero at least kahit pa paano nabibigyan naman tayo ng magandang panahon. Andito na tayo ulit sa may Coconut Beach. Ayan yun, nilakad lang namin, galing kami doon sa may White Beach pabalik dito. Since dito rin tayo pipick upin ng tricycle driver na hinayar natin kanina papunta dito. So yun, so mostly yung mga pumupunta dito puro mga foreigner din, so sila din yung mas palatambay dito. Since mas marami kasi talaga yung mga foreigner na nagta-travel dito unlike sa mga lokal katulad natin. But yeah, so ayun, binigyan rin pala tayo ng magandang weather kung makita nyo, medyo blue sky na din, so mas okay. Malapit na tayo dito. Tingin ko ito na siya, ayun yung kulay yellow yung trike. Nakabalik na tayo dito sa may Cocorico. Galing tayo sa Coconut Beach at saka sa may White Beach. And ngayon, magla-lunch na tayo. So sobrang late na actually kasi na ngayon, 3:19 PM na. So late lunch na to. And ito yung in-order natin. Yan, sobrang sarap. Ang laki ng chicken, tapos ang laki din ng rice. Nice serving. Dito pa rin yan sa may Cocorico. So guys, kain na tayo. Sobrang sarap. Ano to? Garlic, honey garlic sriracha, parang ganun. Nakalimutan ko yung pinaka-word kung tama. So yun guys, andito na ulit tayo sa may beachfront dito sa may Port Barton. And ayun, magta-try ulit tayo kung makakapag-sunset tayo. Kasi kahit pa paano, mas umokay na yung weather dito sa may Port Barton. Ito na. Ay, medyo maulap pa din dun banda, pero check pa natin kasi maya-maya pa namang past 5 ng konti yung natin, yung sunset dito. And ang dami ng tao dito sa may beanbag. Wala na tayong upwestuhan. So ayun talaga yung pwestuhan dito, yung kundi yung Waystic. Parang Waystic Resto. Yung isa naman is yung sa Barton Bistro, which is yung parang sister company din ng Cocorico Hostel kung saan tayo nag-i-stay ngayon. Kahit pa paano, much better. Kaso lang, parang wala na tayong pwesto para sa beanbag. But, still, let's go there. So ito na guys, as expected, ang dami na ditong tao ngayon and wala tayong pupwestuhan. Dito rin pala mamaya yung dito rin pala yung venue mamaya ng Halloween party na dapat sa Cocorico. So ngayon nilipat na dito. Kaya ito siya guys, ito yung event mamaya. And October 31, 7 PM pa naman. 5 PM pa lang naman ngayon. So okay lang din. So ganito yung setup niya pag ganito yung setup niya pag mga ganitong pa-sunset na. Ganito. So maraming mga tao dito nasa beanbag, tapos sila, yun, parang naghintay ng sunset. And isa pa sa choice dito, kung wala kayong mapesuhan, pwede din dun sa kabila.
Okay. Itong isa, yung Oasis. I'm not sure kung anong pangalan. Teka, lapit tayo ng konti. Nakita ko na to sa TikTok eh. Ito, Oasis Beach Sunset and Resto. So, ayun siya guys. Ito rin siya, maraming tao. Paita ko sa inyo. Ayang area na yan. So guys, nagtatry tayo kumuha ng upuan. Kaso lang, taken na dapat yung kukunin natin. But anyway, okay lang yan. Ayan. So mamaya dito rin naman yung ano natin, yung venue ng Halloween party. Ay sana yung sunset oh. Ay no, kaso ayan oh, medyo maulap-ulap. Kaya I don't think makapag-sunset tayo ng sobrang ganda ngayon. Pero ito daw talaga yung best spot dito sa my Port Barton for sunset. So yun guys, andito tayo ngayon sa Oasis Beach Resort, Beach Sunset and Resto. So ito yung menu nila dito. Marami silang mga variety dito sa menu nila. May coffee, shakes, lemonade, tea, tapos may mga mixed drinks din and mga beverages. Tapos may ano sila, may happy hour discount sila na 20% pag umorder kayo between 4 to 6 PM. Ayan, meron din itong mga paellas. Check pa natin sa iba. Okay, yung iba mga breakfast smoothie bowls. Pero I think magdi-drinks lang ako ngayon. Try lang natin dito. Nakahanap tayo ng pwesto dito sa Oasis Beach Sunset and Resto. So ito guys, kasi kanina doon sa may sa una natin pinuntahan yung Barton Bistro is puno na talaga, wala nang mga beanbag. And ito pagkapunta ko dito, paggalipat ko, nasaktuhan ko may isa pang slot dito sa pinakaunahan ng Oasis. And actually guys, nung nakita ko yung video na to sa TikTok, during nag-TikTok ako, nag-scan ako, biglang lumabas sa FYP ko yung yung sunset dito sa Oasis Beach Sunset and Resto. And sabi ko talaga, parang ayun yung nagpa-decide sa akin na ito na lang i-book ko. Kasi meron pa akong 3 SEB pass. May SEB pass pa akong 3 round trip. And ito na, binuko ko dito yung isang round trip natin na SEB pass. And hindi naman ako nagsisi kasi ang ganda rin dito sa Port Barton. And hindi talaga siya crowded, napaka laid back. Yung Halloween party mamaya 7 PM pa naman and 5:41 pa lang. Siguro mamaya na tayo mag-prepare. Wala naman tayong ibang doon. May dala tayo pero hindi naman tayo yung mag-makeup pa. Pero sabi kasi may mag-face paint daw doon. So let's see na lang mamaya. So ito na pala in-order ko. Order na lang pala ako ng beer. And ito yung pinakamura dito sa menu. Since saglit lang naman tayo talaga dito. Tingnan yung harap natin. Ito yung pinakaharap natin. Yan. Ito mga bata, may mga naglalarong bata. Tapos yung iba walk by the beach lang din. Ganyan. Habang naghihintay ng sunset. Kasi na dito sa loob ng dorm natin since kanya-kanya ng bihes para sa Halloween party tonight. Ito lang yung susuotin natin. Itong kapa, tapos black na shirt. Sorry. Alright, no problem. Wanted to be famous. Are you good or? Yeah, I'm good. Yeah, I want to be famous on the Milo. Yeah. Hey guys, nandito na tayo sa may Barton Bistro and ito yung crowd ngayon dito sa may Barton Bistro. And meron din pala sila dito, pwede rin kayo magpa-face paint. Ito. Pwede rin magpa-face paint dito. So meron dito staff na nagpa-face paint. Traveler. Sorry? You're a traveler. Yes, but not really full time because I still work. Okay. Yeah, okay. because It's very easy. yeah, I mean it's not really a full time traveler. Yeah. Okay. Do you wanna say the way? Okay. Hi. Aquí la familia. Really? You look like one. From Barcelona. Barcelona, nice. Yeah. Wow, so nice. Let's have a selfie. Now, dito na tayo, nakakuha na tayo ng table dito sa Barton Bistro. And ito yung mga kasama ko. Yung mga kasama ko sa may accommodation natin, sa may Coco Rico Hostel.
kakatapos lang natin dito mag Halloween party. So mauna na tayong bumalik sa mga kasama natin kasi napagod na ako and sobrang init. And yun, mag-aayos pa tayo ng gamit since morning yung balik natin papunta sa Puerto Princesa. Hey there! Bye-bye! Bye! Good morning guys, so last day natin ngayon dito sa may Cocorico. And yung kanina umaga nakapag morning run pa tayo dito. And yung pinaka tinakbo ko yung papunta dun sa may pinuntahan natin kahapon, papunta sa may Coconut Beach. Tapos nung medyo malubak na, dun ako bumalik. And so far nakapag 5k run naman tayo dito. So super okay na din kasi talagang goal ko talaga na every time may pinupuntahan akong bagong lugar, tinatry ko na makapag-jogging din talaga. So ngayon mag-breakfast muna tayo bago tayo pumunta dun sa may van terminal pabalik ng Puerto Princesa. Dito na tayo ngayon sa Port Barton Terminal. So dito rin tayo bumaba nung nakaraan nung pumunta tayo dito sa may Port Barton. And dito rin tayo sasakay ng van pabalik dun sa Puerto Princesa. And I think pwede sila mag-drop sa hotel na nearby kung saan ka malapit or kung saan ka naka-check-in. Tapos eto guys, bali nag-book tayo sa may Cocorico Hostel. So ang partner nila doon is yung SBE Transport. So ayun din yung van na kinuha ko ngayon eh. Itong SBE Transport, ito rin yung ito din yung nasakyan kong van papunta dito sa may Port Barton. Kasi sa labas ng Puerto Princesa, may sakayan doon kung saan tayo sumakay. So this time, same transport. Ito din, SBE Transport. So 600 pala per way. 600 per way pala yung pamasahin natin dito. Guys, magpapasakay na dito sa van and alis na kagad tayo. Alis tayo ng 10 AM. Stop over tayo dito around sa Barangay Salvacion. So, parang katulad nung papunta natin nung nakaraan. Nag-stop over din tayo para mag-lunch or kumain or mag-CR. So, ganun din dito. Pero this time, sa ibang mga kainan na kami nag-stop over ngayon. So, I think sa Puerto Princesa na tayo kakain. Pero ito yung inistapan namin ngayon, tingnan nyo guys. So dito pwedeng bumili ng coffee, tapos eto may karinderya dito. So pwede rin kayong kumain dito sa area. So guys, kabababa lang natin sa van natin and andito na tayo sa may labas ng Beef Hostel. So dito tayo mag-i-stay hanggang tomorrow early morning lang kasi 7:30 AM yung flight natin. So ayun, kailangan maaga tayo. Tapos medyo malapit na lang din naman to sa airport. Siguro isang trike lang din. Tara guys, pasok na tayo. By the way guys, yung setup pala nitong Beef Hotel, parang sa lang din. Yung setup nito parang sa Cocorico Hostel din. Siya, para siyang bunk bed din. Tara. Okay guys, andito na tayo naka-check-in sa Beef Hostel dito sa may Puerto Princesa. And ayun, kanina pinakita ko sa inyo yung room natin. So siya, bunk bed din siya and up to 8 packs yung tao sa loob ng bawat parang mga dorm na to. Bawat dorm may tig 8 packs ganyan. Ewan ko lang sa iba kung pare-parehas din. Kali nag-quick room tour na rin tayo kanina kaso hindi lang ako makapag-ingay sa loob since may natutulog din kasi since shared bedroom siya. But anyway, so ayun, pinakita natin na doon yung mga sink, andun yung mga bed, tapos magkahiwala yung toilet and
shower area, which is also good para kung pwedeng gamitin ng ibang tao, magagamit din. And also may bidet na din siya, kaya mas okay na okay din. And also meron din silang mga ibang mga facilities dito, like yung table tennis, mga board games, Monopoly, tapos ito, meron silang swimming pool area. And malapit lang din pala to sa may airport. So kanina pala nagtanong ako sa staff kung paano yung biyahe papuntang airport. Although malapit lang naman, pero tinanong ko kung ano yung parang means of transportation. Sabi, mag-download lang daw ako ng may sinabi siyang app na i-download ko na lang daw. So para siyang Grab na ibubook lang, tapos pipick upin ka na dito sa hotel papunta dun sa destination mo. So parang nag-work lang din siya na parang Grab. Ayun. I think today wala naman tayo ibang masyadong plano, but siguro baka bumili lang tayo ng pasalubong, and ayun na. So guys, lalabas tayo ngayon, and kakain lang tayo kasi anong oras na rin, past 2 PM na. So ngayon, may tinuro yung staff dito, yung kaninang sinasabi ko, may tinuro siyang app kung saan pwede ka mag-book, para siyang Grab din na pwede mo i-book. So ang tawag daw doon, Backrider Pinas. So doon sa Backrider Pinas, pwede ka mag-book doon ng ng motor, ng trike at saka kotse. So parang all-in-one na din siya. So tara guys, pag bubuk tayo, papunta tayong SM Puerto Princesa. So ganito pala guys yung itsura ng app na to. So kailangan nyo lang talaga mag-sign up at mag-create ng account. So ito, meron ditong choices, motor, trike, car, tapos pwede rin pautos. Tas delivery tsaka mart. So talagang parang all-in-one din siya. Pero dito lang siya nag-work sa Palawan. Tas ang isang option is yung sa Zamboanga. Ay teka lang, na-disconnectan. Tapos yun, pili tayo. Click natin tong motor. Tas set up nyo lang yung pick up at saka destination nyo. Pag nakapili na kayo ng pick up tsaka destination nyo, makikita nyo dito yung list ng mga ride. Pwedeng motor, trike, car, or car na 6-seater. Tapos nakalagay na rin yung amount. So mas okay daw mag-book ng dito sa app, kasi pag yung papara ka lang daw dito ng mga tricycle, minsan daw nananaga daw sila ng price. Good morning guys, so ngayon nandito na tayo sa Puerto Princesa International Airport, and yung kararating lang natin, and time check 4 AM pa lang. So sobrang aga natin for a 7:30 AM flight, pero okay na din, at least wala tayong intindihin mamaya pagdating natin. Kapag online check-in na tayo, and then dumaan lang tayo sa may security check, and yun, dumiretso na tayo dito sa may boarding area. And yun na airport nila yun. Yun ng ceiling. So, ayun. Hanap na lang muna tayo ng pwesto. Yung mga kasabay ko na flight, wala pa ngayon dito sa may airport. Kasi may mas earlier na flight pa ngayon eh. So, ayun yung paalis pa lang. Ito. This is the final boarding call on flight 5J183. Dito pala sa Puerto Princesa Airport, meron din sila ditong airport lounge. So, meron ditong Mabuhay Lounge para sa Philippine Airline flights. And also, meron din ditong Pugs Lounge. Ito yung parang katulad sa may NAIA Terminal 3. So, dito sa may Pugs Lounge, meron sila ditong mga specific na ina-accept, like itong AUB, Dragon Pass, Globe Platinum, Lounge Key, yan, mga priority pass. And tayo, ang ipe-present natin is itong Union Bank. Meron silang specific operating time. So ngayon Sunday is mag-open sila ng 5 AM. So sa ibang araw ayun 9:30 AM, 9:30. Tas 5 din yung Friday at saka Saturday. So guys, andito na tayo sa loob ng Pugs Lounge dito sa may Puerto Princesa Airport. Hanap muna tayo ng table siguro. I think dito tayo sa dulo, sa kabilang dulo. So ganito pala guys yung itsura dito sa may loob ng Pugs Airport Lounge. Hindi siya ganun kalaki, pero marami din yung mga accommodate nila. Ito yung mga available dito.
So dito sa ref nila, meron silang mga Mocha Delight, watermelon, tapos may mga drinks din sila na available like Minute Maid, soft drinks. And then yun, meron din sila ditong water dispenser. Tapos meron din sila dito mga classic Italian itong bread na to. So, meron silang chicken salad sandwich, chicken hotdog sliders, and meron din silang chicken koji. Guys, boarding time na natin. So 6:45 AM na ngayon. Sarap ng araw, sobrang init. Ayun, pabalik na tayo ng Manila. And guys, thank you guys sa mga nanood ng vlog na to. Kung may question kayo about sa Port Barton trip natin, just comment down below. Or pwede nyo rin ako i-message sa Instagram ko @StevenTravelsPH. See you on my next vlog. Bye! Dito na tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 and kararating lang natin. So ito pala guys, pahabol lang, papakita ko lang sa inyo yung mga kaka-open lang na parang food court nila dito sa NAIA Terminal 3. Tara! So pagkapasok dito guys, makikita ka agad natin itong Watami Grill Sushi Bar. Tapos dito sa may kabila, open na rin yung Pares Baguette. Tapos meron din ditong Jayco Reserve at saka itong Mary Grace. And magkakaroon din pala ng Mama Luz. Ito, getting ready. Just ito naman yung Kenny Rogers. So I think marami pa to dito. So at least ngayon, mas marami ng choices yung mga tao pag nandito sa airport.